Inay. Marami ang nagtutusa. Maraming tahimik, ngunit napapahama. Oo, nabuhay ang takot at pag-iinagpis. Hintayin kong araw na itong lahat ay lilipas. Malaya sa kabiguan ang pag-aapi. Noli, may tanger. Alamin natin ang kwento ng mga taga-San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin na nagsasaya. Parang walang problema. O di kaya nagkukunwaring walang problema. Sakali ang loge na pinundok. Sa isang malaking bahay, nakatira si Sol Santiago de los Santos. Naigit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Buenos noches. Nakahanap ko na sa inyo si Don Jesus Tumaybara. Siya ay kansero at anak na kaibigan natin na yumao si Don Rafael Ibarra. Magandang umaga, mga amigo. Umulan na sa Diego. Kaibigan na namin si Mao. Kailanman ay hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kung gano'n, isang tuloy ang magkasanawa. Si Don Jesus Tumaybara ay anak ng isang herehe at isinustero. Alam niyo kayo talaga mga estrado, mga mag-aral lang sa Europa. Pangalan niyo kung sino na. Senyores at senyora, boy na isa na. Saglit lang, ma'am. Pari ka bang nanatili ka hindi pa? Sigurado ako, parating na si Maria Clara. O mali. Ngunit, magaling mo si Maria Clara ay papadala ko ang pinamabalik ng Japan. Naglalakad si Ibarra sa isang kalye habang may kumalapit sa kanyang likuran. Nata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Hindi mo alam? Alam mo naman siguro pag-iwan mo ay pero hindi ko alam. Wala man lang ko nagsabi sa iyo na matensyon sa pinagbuhan. Ako naman ay sa pinagbuhan? Ang iyong ama. Ha? Pinasa niyo lang po ba ako? Kinahin mo sa iyo namin, ha? Hindi ba sabi mo kanina ito ang anak ni Don Rafael Ibarra? Bakit naman tayo sa pinagbuhan? Kahit karangal ang iyong ama, ay meron siyang naging mga kaaway. Ang araw, mga bata, nakaasap sa kanya, kamalasan, nakikialam ang iyong ama. Maya-maya ay matay ang Piero dahil sa problema. Pagkakaan lamang ang iyong ama, ay tayo din sa sobrang plano ng kanyang kaaway. Hindi na lang sila. Mga palad, ilang buwan na sila namatay. Bakit hindi ko sa kinawan? Ikiramay mo. Pagkatapos, napagpasyahan ni Ibarra na pumunta sa tahanan na kanyang minamahal. Buenos días, Ochi Díaz. Ipagsiguro ang mga magulang upang tayo pakasal. Dahil kung hindi,
Baka namiss ang iyong lila, Crisostomo. Siguro dahil din ay nabihan mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Sana magandang obra ng Diyos sa aking susunod. Bakit ko ba umakanap ang iba? Ang kagandahan na nasa palasan nila. Ito ay naroon sa isang sinusuri ng kagandahan. Naintindihan ko, Ivan. Naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam, ang yaman. Nubayan ka naman ng may kapal. Ang ganda ng transition nila, oh. Kada scene, nag-iiba yung... Nagpunta si Crisostomo Ibaga sa sementeryo So, may ano, upang investigahan ang excitement. nangyari sa labi ng kanyang ama. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa edukasyon at ang mag-Ginti Ibaga ang pangarap niya magpatayo ng paaralan. Sa isang simbahan, makikita ang magkapatid na si Basilia at Crispin na nagpapatunog ng batingaw. Pwede ba tayo magpahinga? Magpapain naman tayo. Parang kampana. Maganda kayo sa bigla. Pagkalabas si Sisa sa simbahan, ay may nakita siyang mga agwagwa. Hindi na ang aking pangalan. Kahit sila na
Samahan mo sa barangay. Marinig na magaling ba? Nagpunta sa bahay, di ba? Tama ba? Ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan ay isang piling ang niyanda na tinulaan ng maraming mga taga-alta de syudad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri ang pinugol ng alkalde sa kausap. Habang sumimangot at nagpasahin sa kanya si Padre Damaso. Kumakain talaga sa akin. Nakakatawa naman ang mga tao na nangangailangan naman ng serbisyo mula sa isang arkitekto. Pinapakita lamang nito ang kamangmangan ng isang Indian magtutulong-tulungan. Ako lahat ang nagpaplano sa ating simbahan. Eksperto, ang paaralan dato ay binubuo ng 4 na kalera sa bubong sa wali. Magbabayad na lahat, papalusahan ang mga ng sa bulubog. Mamamatay lamang sa silang buwan na wala man lang mahingaan. Wala ang maribay mo sa akin, Ama! Isang bahay itong pinakaiiwasan ko! Tapos niloko? Isang bahay walang galang at walang buta ng loob! Isang demonyo nagbabalang banalan! Siguro naman ay dapat siyang... Siguro naman ay dapat siyang mamatay! Wag, Ibarra! Itigil mo yan! Mali ang iyong ginagawa! Bakit ulam ng babae ang aking pistola? Bakit ang pistola lamang ang iyong sinasubat? Ay, sige, Ibarra, at hindi man pa naman kundi ang iyong ginagawa. Ito ay maaaring makasira sa buhay mo. O di kaya ipinamatay mo na rin. Wow! Nakita niyo po ba ang mga anak ko? Kayo! Kayo! Pumatay sa akin mga anak! Anong hina ko to? Sino na ang tinuturo ah? Yes, ikaw Pagkatapos ng pangyayari, nakakulan ng Espiritukano sa Ibarra. Ito ay nakalaya dahil sa Kapitan General. Sa kasamang palad, nahuli ulit si Ibarra dahil siya ay nakonvictoral sa Malakay sa Montel. Tinakas ni Elias si Ibarra mula sa mga Gorda at sabay silang umalis. Ngunit may nakita sa kanila at tinabol ulit sila.
Ayun na, dyan na siya magiging Simon pag nakatakas sa si Ibarra. Ay, sa El Pili, magiging si Simon na siya eh. Kaya siya nakatakas oh. Naghiwalay na ang dalawa. At mga ilang araw ay nakatanggap si Padre Damaso na isang sulat na nagsasabing namatay si Don Crisostomo Ibarra. Ginagagalak ko may balita na si Don Crisostomo Ibarra ay namatay na. Ikaw ba ang aking narinig? Ang aking minamahal na si Ibarra ay namatay na? Sa wakas ay matutuloy na rin ang kasal ko kay Linares. Nawala na rin ang pinakamalaking hadlang ng aking buhay. Ted, mas pipiliin ko maging mati kaysa ipakasal sa hindi ko naman mahal. Walang sino man ang magiging kapalit ni Ibarra. Hindi kita papayagan. Kung pa hindi ko papayag, ako ay magpapakamatay na lamang. Isang madre, hindi mo lang malaman ko ay misteryosong nakapagli sa pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria Clara. Hindi kita mapapangalagaan. Pati ang iyong kaligayahan. Magpahal na ng sino ng pihas na aking tatanggapin. Huwag lang ang kumbento. Mamili ka! Ang kumpleto ang kamatayan. Diyos ko, pinapalusahan mo ako. Ayaw ko tang mamatay. Kaya sige, ikaw ay aking papayagan. Sayang lang yung posisyon nila, hindi sila nakikita. Nakatalikod eh, kailangan medyo sideways eh. Sayang yung blocking, yung blocking. Sayang. Nagtatapon sila na eksena, hindi sila kita. Nakatagilid. Nakatalikod. Siguro nila Pero hindi naman sila professional, di ba? Pero good, maganda yan. Maganda yung props, maganda yung acting. Galing ng sisa. Yun lang ang takeaway ko dyan, yung blocking nila. Tsaka yung siyempre yung sound system, hindi siya masyado marinig eh. Pagkatapos sa ililig ko, pumasok na si Maria Clara sa kumbento ng Santa Clara upang maging madre at tuluyan na siyang nawalay sa kanyang mga mahal sa buhay. At ngayon, nagtatapos na ang ating kwento. Nais ko lang ipakilala sa inyo ang mga estudyante gumanap ng mga karakter sa No Limit Tunnel. Pangungunahan ni Brent Narbonita. Ako si Brent Xavier Bonita. Gumanap bilang Don Crisostomo Ibarra ng No Limit Tunnel. Ako ang naging nobyo ni Maria Clara at nag-aaral ako sa Europa ng 7 taon. Gracias por escuchar. Salamat sa pakikinig. Cheska de los Santos. Ako ay si Cheska Nicole de los Santos, gumanap na Maria Clara, nobya ni Crisostomo Ibarra, anak ni Kapitan Tiago at Doña Pia. Lucian Lazaro. Buenos dias! Ako ay si Lucian Franklin C. Lazaro, gumanap bilang si Don Santiago de los Santos. O sa mas kilala niyo po, si Kapitan Tiago. Ako ay amain o stepfather ni Maria Clara at ang pinakamayaman na kataon sa kwento. Hero Kyle Reyes. Magandang araw po, ako po si Miro Kyle Reyes at ako ay gumanap bilang si Padre Damaso. Ako ang kura ng San Diego. Akalain niyo naman, pero ako rin ang tunay na ama ni Maria Clara. At naririnig ko rin sa mga tao ng San Diego, sinasabi din nila na ako daw ang pinaka-poging kura
sa Las Pilipinas. Silencio! Ang mga taong ayaw ko sa mundong nito ay ang mga nagsasalita habang ako ay nagsisermon. Kayong mga Indio, laging tatandaan, mula sa langit at lupa, ako lang ang pinararangalan. Karuyan. Magandang araw! Ako nga po pala si Dan Luyana, gumanap bilang Teniente Guevara sa nobela ni Jose Rizal na No Limitangere. At ako nga pala ang nagkwento sa nakaraan ng ama ni Don Crisostomo Ibarra. Sunod Sophia Ricaport. Ang tagal ni Sisa, oh. Ako si Sofia Maria Ricaport, gumanap bilang Doña Victorina de los Reyes de Espedana o mas kilala bilang Doña Victorina. Tignan niyo ang aming mga kulawete sa mukha at ang aking kasuotan na tila para lamang sa isang mistisa. Hindi, oh nga ito. Stephanie Parang hindi siya yung Rosa. nagpa-picture dahil yung tinulungan ko na mag-video. Ako si Stephanie C. Rosas, gumanap bilang Doña Consolacion. Ang namuso de las Guardias Civiles de las Perez, o mas kilala sa wikang Pilipino bilang Doña Consolacion, ang musa ng mga Guardia Civil at ang asawa ng El Perez. Nikki Ablong. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nikki Jelaine F. Ablong, gumanap bilang Tia Isabel. Ako po ang tiya at ang tagapangalaga ni Maria Clara. Kailangan si Samson. Ako nga pala si Kyle Casey Samson. Ako ay ang gumanap bilang Elias. At ako po ay isang magsasaka at matalik na kaibigan ni Ibarra. Lauren Briggs A. Luna. Hello, ako nga pala si Lauren Briggs A. Luna na gumanap bilang isang muhukay. Ako nagsabi kay Ibarra kung saan inilibing ang kanyang ama. Ilangyon Palias. Ako si Lauren G. Palles, ang gumanap bilang Magka-classmate sila ni Sam? Ang nanay ko ay si Luisita at kapatid kong si Basilio. Kami ay napagkamala muna nakaw sa storyang No Limitangere. Ano yun? Ah, nandun na siya sa bahay na. Pete Adon. Tumatumbling yan. Ako po si Kit Angelo Viadon. Ako po ay gumanap bilang Basilio. Leandro Bernardo. Ah, Ako po si Andrego Bernardo, gumanap bilang Sisa sa storyang No Limitangere. Ako si Sisa, isang mambang na walang pinag-aralan. Sapagkat, sinong maniniwala na ang aking anak na si Basilio hindi naman kriminal at ang aking anak na si Crispina ay hindi kawatan. Christine Pangamado. Ako nga pala si Kirsten Coronado, gumanap bilang Padre Salvi, at ako ay may galing sa dalawang magkapatid na nagnanakaw sa simbahan. Fred Charles. Ako si Mark Carter Ichan, gumanap bilang alkalde. Ako ang nagpapagdebate kay Padre Damaso yung araw na nag-excommunicado si Ibarra. Ang ating mga kawan na si Stephen Apostol, Alexander Landicho, Miguel Hadihan,